Panibagong paksa, isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinangalanan sa Quran na ang pangalan niya ay si Lut alayhi salam. Isa si Lut alayhi salam, peace be upon him, na naniwala kay Abraham nung siya ay kasagsagan na nagtuturo o nagpapaliwalag ng Tauhid, oneness of God sa Iraq. Siya yung una o kasama sa mga naniwala kay Ibrahim alayhi salam. So siya rin yung sumama kay Ibrahim na nag-migrate from Iraq to Palestine o sa tinatawag natin ngayon na Jerusalem. Si Lut, kalaunan naging propeta na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat may mga revelasyon din na bumaba sa kanya. So binigyan siya ng responsibility ni Allah subhanahu wa ta'ala na magturo o magpaliwanag o mangaral sa bandang silangan ng Palestine. Doon siya na-assign, sa bandang silangan ng Palestine. Si Lut alayhi salatu wassalam, isa ito sa mga paksa na kung tawagin natin na rated PG. Di ba? Parental guidance ang kailangan. Bakit? Kasi si Lut alayhi salatu wassalam, iba yung mga taong nakilala niya sa lugar na yon. Di ba? Iba yung nakilala niya. So, sa Quran, napag-aralan natin sa mga nauna, lahat ng mga topic, lahat ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanilang turo, sa kanilang mga introduction, sa kanilang pagtuturo, unang-unang tinuturo nila ay Tauhid. Ang kaisahan ng nag-iisang Diyos. Majority sila lahat dyan. Uniform sila lahat ng mga propeta, mula kay, sino nga unang lumabas sa shirk? Mula kay Noah. Hanggang sa pinakahuli nating topic na si Abraham. Lahat sila ay nagtuturo ng katuruan, pagkilala sa nag-iisang Diyos. Yun lang ang kanilang turo. Yun ang introduction nila. Ngayon, dito si Lut alayhi salatu wassalam, kakaiba, hindi siya nagsimula sa Tauhid. Hindi siya nagsimula sa oneness of God. Kasi yung taong nakaharap niya, hindi na sila, kumbaga, nawala na sila sa direction. Ang nasira sa kanila, hindi pag-iisip, kundi yung moralidad. So paano mo tuturuan ang isang tao na kilalanin na nag-iisang Diyos kung busy siya doon sa kanyang ginagawa na kahalayan? Ang ibig sabihin, sabi ng mga scholar, linisin nyo muna ang inyong mga sarili mula sa ganitong napakaruming gawain bago natin pag-usapan ng Tauhid. Kasi hindi sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang ganitong gawain o tinatawag na al-liwat. Al-liwat. Anong ibig sabihin ng liwat? Tingnan natin sa dictionary, sa Maqayisul Lugha, nanggaling sa word na lasaka. Ibig sabihin na lasaka, nagdikit. So doon nanggaling yung liwat. Hindi nanggaling sa pangalan ni Lut. Kasi yung pangalan ni Lut, hindi yan Arabic. Arabic, Hebrew, Aramaic, Amharic, lahat yan mga Semitic language. Ang mga Semitic language, meron silang mga original na pinanggalingan. Halimbawa, yung masjid, Arabic yan, di ba? May pinanggalingan yan. Anong root word ng masjid? Sajada. Ay, ibig sabihin ng sajada, nagpatira pa. So, ibig sabihin, kaya tinawag itong masjid, nanggaling sa word na nagpatira pa. Ibig sabihin, naging ismu makan. Ismu makan, pangalan ng lugar na kung saan nagpapatira pa dito yung mga Muslim. So, ito yung kagandahan ng Arabic language at yung mga ibang language na banggit natin. Aramaic, Amharic, meron, nakabase sila sa mga root words. Yung pangalan na Lut, hindi siya Arabic, kaya wala siyang pinanggalingan, wala siyang root word. Hindi mo pwedeng sabihin ang gawain ng mga gawain ng mamamayan ni Lut, ang tawag doon, liwat, dahil nanggaling sa word na Lut. Hindi. Kasi yung liwat, ibig sabihin ng liwat, nagdikit. Pinagdikit. So bakit doon? Anong relationship nila doon sa gawain? Kasi yung pagka yung mga lalaki sa lalaki, ginagawa nila yung same-sex marriage. So, yung ginagawa nila, yun yung tinatawag na liwat. Nanggaling sa word na lasaka, nagdikit. Ang gawain ni mamamayan ni Lut, isa ito sa pinaka madumi na gawain. Sila yung pinakaunang gumawa nito. Yung mamamayan ni Lut. Kaya hindi nagsimula si Lut sa Tauhid o pagkilala o pagtuturo sa pagkilala sa nag-iisang Diyos sapagkat yung gawain nila ay nagdudulot ito ng kahinaan ng kanilang puso. Mahirap nilang ma-accept ang aral patungkol sa Diyos
kung busy sila gawin yung mga bagay na madudumi. So kailangan muna linisin nyo ang inyong mga sarili bago natin pag-usapan ng tauhid. Kaya yun ang dahilan, sabi ng mga ulama, kung bakit si Lut alayhi salatu wassalam hindi nagsimula sa tauhid. Kumbaga gusto niya munang ibalik itong mga tao sa tunay nilang kasarian. Pagkatapos, pag-usapan natin, mag-usap tayo patungkol sa nag-iisang Diyos. Al-farq bain al-inhiraf al-fikri was-suluki. Sinabi dito ng mga scholar, فَكَيْفَ يَبْدَعُ مَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الْمُنْحَرِفِينَ الشَّاذِّينَ الشَّهْوَانِينَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَتَخْلِيصِ أَفْكَارِهِمْ وَعُقُولِهِمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ مَشْغُولُونَ فِي شُذُوذِهِمْ. Sinabi ng mga scholar, paano niya ipapasok yung turo ng da'wa ng oneness of God kung ang mga tao na ito ay wala nang pakialam sa kanilang paligid. Ang tanging alam na nila kung paano nila ma-solve ang kanilang mga sarili. Paano ba nagsimula itong gawain na ito sa panahon ni Lot? Ang Quran hindi nagsabi kung kailan nagsimula. Ang sinabi dito sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Lut alayhi salam, peace be upon him, sinabi na sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga tao, doon sa mga taong gumagawa ng liwat, gumagawa ng mga kahalayan, na kung saan nakikipagtalik sila sa kapwa nilang lalaki. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Bakit nyo ginagawa, sabi ni Lot, bakit nyo ginagawa itong ganitong napakaduming fahisha, napakaduming gawain, na kung saan hindi ito nangyari sa mga nauna. This is the first time. First time ito nangyari. First time ito nag-exist ang ganitong, kaya si Lut alayhi salatu wasalam, doon siya, yung dawa niya sa tauhid, doon na focus dito sa case na to. Kasi kakaiba. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, kung hindi ko nabasa itong kwento sa panahon ni Lut, hindi ko isipin na may ganitong tao. Kasi never talaga itong nag-exist. Walang nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nilikha ang Diyos na ganitong klaseng mga tao. Never itong nag-exist. Halimbawa, kung sasabihin mo sa Ibn Qayyim, na may ganitong tao, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi na paniniwalaan. Pero nung nabasa niya yung dito sa Quran, sabi na meron pala. So ibig sabihin, normally, wala talagang ganitong klaseng gawain. Hindi nag-exist. Masabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sinabi ni Lut, walang sino mang tao, ni isa, na gumagawa ng ganitong karumal-dumal na gawain sa mga naunang panahon. Ano bang ginagawa nila? Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Sila ay nakikipagtalik sa kapwa nilang lalaki, min dunin nisa, na kung saan dapat nila ito ginagawa sa kanilang mga asawa. Kung ano yung ginagawa nila sa kanilang asawa, yun din ang ginagawa nila sa kanilang kapwa lalaki. Yun ang tinatawag na al-liwat. Naintindihan natin? Yung liwat, yung talagang nakipagtalik. Kuha natin? Nakipagtalik talaga sexually. Yung al-mutashabbihuna bin nisa, ar-rijal al-mutashabbihuna bin nisa, iba yon. Yung mga lalaki na nagpapanggap na babae. Kumbaga, ini-imitate nila yung mga ginagawa ng babae. Yung tinatawag na, anong tawag doon? Bayot? Bakla. Iba yung liwat. Yung pinakamatindi, itong liwat, kasi yung liwat, nag-apply. In-apply na niya. Okay? So kaya sa atin, sa Pilipinas, may sinusulong na same-sex marriage. So kapag nangyari yung ganon, mapupunta na yun sa liwat. Kasi saan mauuwi yan? Yung pagsasama o pagpapakasal ng dalawang lalaki. Magtatalik sila. So anong gagawin nilang pagtatalik? Saan nila paladaanin? Subhanallah. Nakita nyo? Magbigay kayo ng anong opinion, positive opinion, na maaari nating tanggapin ng ganitong gawain. Meron ba? Wala tayong makikitang positive. Walang future ang ganitong gawain. Ha? Love. Pagmamahal, no? Shahwa. Yung love, yung tinatawag na shahwa. Pagnanasa. Okay? Yung pagnanasa, hindi lahat ng pagnanasa tama. May nagnanasa sa pera. Sa sobrang pagnanasa niya sa pera, nakagawa ng kasalanan, nagnanakaw, nangungurakot. So ibig sabihin natin, respeto mo kasi dito yung pagnanasa ko eh. So katulad din yan. Pagnanasa mo sa lalaki, mali sapagkat hindi yan yung tamang paraan. So itong sinabi natin, hindi na-exist to.
itong ganitong gawain, actually hindi na to pinagdidebatean kung pwede ba to hindi. Walang lugar na pag-usapan kung ito ba ay pwede o hindi. Kasi talagang hindi na pwede. Hindi na to makakalusot. Nakuha natin? Sasabihin natin, alam mo, yung gumawa ng barko. Yung barko, pinaandar mo sa expressway. Tapos pagdidibitan natin kung pwede o hindi. Anong isipin ng mga tao? Alam mo, pagdidibitan sa Senado, pwede yan. Pwede. Kasi, di ba? Parang ganito rin yan. Di ba? Pag pinandar mo yung barko sa expressway, walang lugar para pagdibitan pa ito kung pwede o hindi. Kasi alam na natin na hindi na talaga pwede ito. Kasi hindi dito tama paandarin yung barko sa expressway. Sa tubig pinapandar yan. Doon yan pinapalutang. Nakuha natin? So ganito rin yung tulad ng patungkol dito sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Sapagkat hindi yan yung tamang proseso. Alam niyo yung Sogi Bill na sinusulong sa atin na kailangan daw ng pantay-pantay na pagkilala sa kasarian. Di ba? Pantay-pantay na o respeto sa pagkilala ng kasarian ng isang tao. Paano mo irespeto? Pag-uusapan natin yung respect patungkol dito. Kung una pa lang, yung respeto mo sa dakilang tagapaglikha, hindi mo na ginalang. Pag-usapan natin yung respect. Yung respeto sa'yo, yung respeto mo sa dakilang tagapaglikha, hindi mo ginalang. So paano natin pag-uusapan dito yung respect? Yung iba, sasabihin na nagkulang. Nagkamali bang Diyos sa paglikha sa'yo na hindi ka kanyang lalaki? Dapat babae ka. Tanong, nagkamali ba sa'yo ang Diyos? Sasabihin mo yun, siguro nagkamali. Paano mo kikilalanin ng Diyos sa nag-iisang Diyos na nagkakamali? Siguro yung mga iba na naliligaw ng landas sa tunay na pagkilala sa katangian ng Diyos kasi iniisip nila na nagkakamali ang Diyos. So mahina ang kanilang paniniwala. Kaya nagkakaroon ng kaligawan sapagkat nagkakaroon sila ng pagdududa sa dakilang tagapaglikha. Hindi nila matanggap kung ano yung binigay sa kanila ng nag-iisang Diyos. Ang ganitong mga bagay, pag-iisip, ay mas malapit sa kaligawan. Nakuha natin? Lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisang Diyos, perpekto. Walang kahit anong pagkukulang. Kung ano yung binigay na sa'yo, ngayon, kung nag-struggle ka sa ganito, ibig sabihin yan ang pagsubok sa'yo ng dakilang tagapaglikha. So, kailangan mong tanggapin. So, kailangan mong isurvive. Sapagkat, ano bang challenge? Sinabi ng Rasulullah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Arabika, gusto kong basahin yung Arabic niya para accurate. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang paninda, sil'a, paninda. Ang paninda ng dakilang tagapaglikha ay napakamahal. Napakamahal. Hindi natin to pwedeng kunin na libre, na hindi ka dadaan sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang bawat tao, may kanya-kanyang pagsubok at pinagdadaanan. So, yung kanya-kanyang pagsubok na ibinigay sa'yo na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang bagay sa'yo at yun ang kakayanin mo. Hindi pwedeng hindi mo kayanin sapagkat si Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sinabi ng dakilang tagapaglikha, hindi niya binigay sa iyo yung responsibilidad na hindi mo kakayanin. Tandaan mo yan. Lahat ng binigay sa iyo na responsibility, ibig sabihin kaya mo. So kailangan ilagay natin sa ating mindset na lahat ng pagsubok na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya natin. At yung pagnanasa natin na ganito, nakakaramdam tayo ng ganito, may mga sakit na ganito, ibig sabihin pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay na-survive mo, may naghihintay sa iyo na napakalaking gantimpala dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Kanu mujahirin na mu'linin, ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walutan idh qala liqawmihi, innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mashallah, masarap pag binibigkas yung Arabic niya eh. Kasi bakit?
Kasi parang fresh na fresh. Kahapon lang sinabi ng Allah. Walang labis, walang kulang. Innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil. Bakit nyo ginagawa ang paghahalay o pakikipagtalik sa isang lalaki? Katulad natin, wa taqta'una as-sabil. Sila ay nag-aabang. Ito yung mga gawa nila. Sa Lut, ito sa panahon ni Lut. Yaqta'una as-sabil. Sila ay nag-aabang sa mga daanan. Diba, sa mga daanan dyan sa mga sukwakip, nakatambay sila dyan, meron silang dyang tambayan, wata'tuna fi nadikumul munkar, at iniimbitahan kanila na gumawa ng kahalayan. Ganon ka sumobra yung kanilang gawain na masama. Bakit? Kasi lantaran na. Hindi na sila nahihiya. So naging normal na sa kanila. Nung nasanay na sila at naging normal na sa kanila yung gawain nila, nawala na yung kanilang hiya, yung moralidad, ngayon naging public na. Halimbawa natin, nandun sila sa Sukwakif, lahat ng dumadaan ng lalaki, sinusunggaban nila. Ganon ka-worst sa panahon ni Lut. Mayroon bang nakita ganito? Na dumanga sa Sukwakif, may sumunggab sa yung lalaki? Wala. Kung meron man, susuntukin mo na diretso. Di ba? Hanggang doon lang, pogi. Sa punta, hanggang doon lang. Pero yung yayakapin ka diretso, susunggaban, walang ganun. Pero sa panahon ni Lot, sumobra yung gawain nila. Meron silang tambayan, sa mga daanan, meron silang tambayan doon. At hindi lang isa, 3, 4, 5. Sa lahat ng komunidad na yon, almost 80% lahat gumagawa ng ganun. Yung virus kumalat. Kaya kinuwento sa Quran, para malaman natin kung gaano ka-worst yung pinagdaanan ni Lut sa ganitong mga tao. Laqad kana qaumu Lut mujahirina bin hirafi syududihim mu'linin. Sila ay mu'linin. Pinapublic na nila yung ginagawa nila. La yatawarraun, hindi na sila nahihiya. Wala yatajarrajun, hindi na sila nagtatago. Wala yastahun. Wa hadha dalilun ala inhirafi wa fasad. Ito yung dahilan, ito yung dalil o ebidensya na yung lugar na yun ay nasira na. Pag ganito, umabot ang komunidad, wala na tayong aasahan na future. Anong aasahan mo sa future na dalawang lalaki na nagsasama? Wala tayong aasahan. Halimbawa, yung mga anak nila, ano ang aasahan nila? Ano ang aral na maituturo ng mga bata doon sa dalawang nagtatalik na parehas na lalaki? Maliban lang sa pagkasira ng komunidad. Nasisira yung moralidad o nadadamay nila yung komunidad. Lahat nadadamay nila yung hindi lang sila. Hindi lang nila nasisira ang kanilang sarili, ngunit nasisira nila yung lahat ng mga tao sa paligid nila. Sinabi ng mga scholar, naging virus na ito sa panahon ni Lut alayhi salatu wassalam. وَقَدْ إِمْتَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِنْحِرَافُ وَشُذُوذِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِيهِ النَّفْسِ الْجِسْمِ. Itong ginagawa nila, pagkasira ng moralidad, isa ito sa mga napakalaking kawalan sa kanilang mga sarili. Bakit? Sapagkat ang biyaya ni Allah, biyaya ng Diyos sa atin, وَقَدْ إِمْتَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ الْفِطْرِيَّةِ لِتَوَجُّهِ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ. Isa sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon tayo ng pagnanasa o pagmamahal sa babae at hindi sa lalaki. Isa ito sa mga biyaya ni Allah. Doon natin makikita yung mawadda wa rahma, yung tranquility, yung love and respect. Saan? Sa babae, hindi sa lalaki. Yung pagmamahal na mag-asawa, hindi yung boyfriend-girlfriend. Kasi bawal din yun sa Islam. Pagmamahal sa isang babae na halal o pinapahintulot ng Islam, ito ay kasama sa biyaya ni Allah. Sapagkat dito natin makikita yung baraka, yung blessings. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Kasama sa mga tanda, palatandaan na kadakilaan ng Diyos, ay خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ, nilikha niya kayo mula sa inyong mga sarili at nilikha niya mula sa inyo ang inyong mga asawa. Di ba, naano natin kay Adam? Nakwento natin. Saan nagmula si Hawa? Kay Adam. Nilikha niya si Adam mula sa from one soul, lumabas dito si Hawa ng isang asawa ni Adam. Bilang biyaya kay sino? Kay Adam. Kung dito natin makikita yung biyaya sa lalaki, dapat
ang nilabas kay Adam, lalaki at hindi babae. Ibig sabihin, ang tunay na biyaya sa atin, ang tunay na para sa atin ay babae at hindi lalaki. At ito ang isa sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Azwajan, binigyan na kayo ng asawa, litaskunu ilayha, nang sa ganun ay magkaroon kayo ng peace. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, at binigyan niya yung dalawa, yung mag-asawa na lalaki at babae, binigyan niya ng mawadda, yung love, wa rahmah, at pagmamahal. Yung love at awa. Yung rahmah dun yung awa. Nakuha natin? So sa mag-asawa, kailangan nandun yung love at nandun yung awa. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَعَ الْأَزْوَاجِ إِلَى طَلَبِ حَاجَتِهِمْ وَتَلْبِيَةِ رَغَبَاتِهِمْ عِنْدَ زَوْجَاتِهِمْ فَقَالَ. Ito yung pinakamalinaw na ang gawain ng liwat ay wala yan, hindi nag-exist. Wala yan sa natural na pagkalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, nisaukum harthul lakum. Ang inyong mga babae sa inyo, harthul lakum. Sila ang inyong taniman ng inyong mga binhi. Sila yung taniman. Kung mga magtatanim ka, ang babae ang tamang pinagtataniman mo ng inyong mga binhi. Ano yung binhi doon? Yung lahi mo. Fa'atu harthakum anna syi'tum, at gawin ninyo sa inyong mga taniman kung ano yung gusto ninyong gawin sa kanila. Ang tinutukoy dito yung asawa mong babae. Gawin mo sa kanila yung mga asawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Yung pagtatalik, yung mujamaah, pagmamahal, kung ano yung gusto niyong gawin. Yun yung, sapagkat yun yung tamang gawin. So ito, makikita natin na ang tamang pakikipagtalik ay sa babae at hindi sa lalaki. وَيَنْتَجُّ عَنْهُمَا إِنْحِرَافَاتْ إِجْتِمَاعِيَّةً شَامِلَةً. So ano ang mga positive, negative? Kung sakali ito ay ginagawa ng mga tao, pinapractice natin, itong ganitong gawain, pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ano yung mga maaring maging resulta? May mga idea kayo? O yun. Walang, hindi dadami. Di ba? Parang dinosaur ba, naubos? Oo, hindi yan, wala. Masya Allah. Ganda ng advice niya, no? Kakalat yung sakit. Isa ito sa mga resulta na negative result. Ano yung tinatawag na AIDS? HIV. Sa tingin nyo, hindi yun nakakapinsala sa tao? Itong AIDS na to, meron bang na-discover na gamot sa AIDS? Wala pa eh. Di ba? So, kapag kumalat ang ganitong sakit, ano sa tingin nyo? Meron ba itong pinsala sa mga tao? Wala. Meron. Virus. So, yan ang mga dahilan at sa reason why ang Islam, bakit nagbabawal ng mga gawaing haram, hindi dahil gusto niyang agawin sa iyo yung pagnanasa mo, yung pagmamahal mo isang bagay. Sapagkat ang Islam, ang tinitignan ng Islam kung ano yung kapakanan ng pangkalahatan at hindi yung kapakanan ng isang tao lamang. Nakuha natin? Yan ang sa Sharia, ito yung tinatawag na maslaha amma. Islam, palagi niyang inuuna kung ano yung kapakanan ng nakakarami. At isasacrifice yung kapakanan ng mga minority. Kung saan yung marami, kung saan yung benefits na nakakarami doon. Ngayon, itong mga gumagawa ng ganitong kahalayan, nakakalikas sila ng sakit na kung saan dumadami yung sakit na kumakalat sa mga tao. Ito ba ay nakakapinsala? Nakakapinsala. So ikaw na gumagawa ng ganyan, kailangan mong itigil sapagkat nakakapinsala ka, nakakapirwisyo ka sa mga tao. So mas inuuna ng Islam kung ano yung karapatan ng mga nakakarami. Ikaw na mag-isa o ilang kayo, itigil na yan sapagkat haram yan at hindi yan kailanman naging halal sa Islam. Lut yung kira ala qawmi shududihim. So nabanggit na natin to. Si Lut alayhi salatu wassalam, araw-araw niyang binibigyan ng aral, physical o salita itong mga tao na to. Hanggang sa umabot na nagpisikalan na sila. Bakit? Kasi si Lut mag-isa lang. At yung mga taong gumagawa ng kahalayan na ganito, yung mga liwat, ay sinabi natin 80%. At yung mga naniwala lang kay Lut, kakaunti lamang at yung mga mananampalataya. Walang kalabalaban si Lut, alayhi salatu wassalam.
So ang mga gawain ganito ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ba'da wasfihim bil udwan wasafahum bi wasfin thalith bi sifatin thalath mujtami'ah. Ito ay tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala na tatlong mga katangian. Ito. Una, qaumun musrifun. Itong mga taong gumagawa ng ganito ay mga taong musrifun. Sumusobra ang kanilang mga pagnanasa. Yung mga gusto nilang gawin, sumobra. Okay, lahat tayo ay may kanya-kanyang gusto gawin. Pero yung sa kanila, sumobra ang kanilang gustong gawin. Yun ang tinatawag na musrifun. Wa qaumun adun, ito yung mga tao ay sinobrahan nila yung papaano sila nilikha, yung fitra, yung katangian na binigay sa kanila ni Allah, yung natural na pagkakalikha sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sinobrahan nila. Iniba nila. Okay, sila ay lalaki at gusto nilang maging babae. So sumobra yung inunahan nila kung papaano yung natural na pagkakalikha sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na al-adun. Wa qaumun yajhalun, at yung mga taong mangmang, mga kaungasan. Bakit? Kasi bakit natin sabing kaungasan? Alam nila na mali ang ginagawa nila, pero pinipilit nilang gawin dahil sa kanilang pagnanasa. So hindi lang sila mangmang, dahil mas masahol pa sa pagiging mangmang. Qaumun yajhalun, mga taong hindi tanga pero nagtatanga-tangahan. So mahirap mong kausapin, makipag-deal sa ganitong tao. Nakuha natin? Katulad ng mahirap gisingin, yung nagtutulutulugan. Di ba? Parang ganon. Mahirap makipag-deal sa ganitong mga tao. Hindi sila tanga, alam nila na mali, pero ginagawa nila. So, anong tawag doon? Nagtatanga-tangahan? Qaumun yajhalun, sinabi ni Allah, mga taong nagtatanga-tangahan, yajhalun. Pagkatapos ng da'wa ni Lut alayhi salatu wasalam, pakikipag-usap sa kanila, mahinhin na pakikipag-usap, publicly, secretly, sa lahat ginawa ni Lut alayhi salatu wasalam na upang itigil nila yung mga ganitong masamang gawain. Ano ang sinagot nila kay Lut? Basahin natin ang Quran. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Katulad din ng mga naunang panahon. Sinabi nila, wala silang sinagot kay Lut, maliban lang sa, Lut, o ikaw Lut ha, kung tunay ang inyong sinasabi na kami ay pupuksain o paparusahan ni Allah, paparusahan ng Diyos dahil sa aming mga ginagawa, kami ay ready na. Kung ikaw ay tunay, yung parusa ni Allah, ibaba mo na. Nakuha nyo? Nakikipagdigma sila sa Diyos. Ganito katindi yung mga tao na ito. Kung tunay ang parusa ni Allah, gusto namin dumating na ito. Ano yun? Challenge? Makikita natin kung yung challenge ba accepted. Mamaya, babasahin natin. Qala rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ayan na. Anong sinabi ni Lut? Siya ay humiling sa Diyos. O aking Panginoon, tulungan mo ako sa mga taong ganitong mapanira sa lipunan. Nagdua na. Kapag ang propeta ni Allah nagdua, true and true yan. MashaAllah. Wala nang delay. So nagdua na si Lut. Hindi na nakapagtiis sapagkat sila ay nag-challenge. Challenge sila yung parusa ni Allah. Nagdua si Lut na, O Allah, ibaba mo na ang iyong parusa sa mga taon ito sapagkat wala na. Sira na sila. Hindi na sila maayos. Sinabi ng mga tao na ito, qalu la illam tantahi la Lut latakunanna minal mukhrajin. O Lut, kapag hindi ka tumigil sa iyong pangangaral, ikaw ay aming palalabasin dito sa lugar natin. Sa lugar namin. Halimbawa, o ikaw Lut dayo ka lang dito. Kapag hindi ka tumigil, aalis ka dito sa Qatar, bumalik ka sa Pilipinas. Hindi naman taga doon sa Palestine si Lut, di ba? Taga Iraq. Nakuha natin. Balik natin yung taga Iraq si Lut. Dayo lang siya sa Palestine. So kaya, malakas ang loob ang mga tao na ito, na palabasin si Lut dito sa Palestine sapagkat hindi naman taga Palestine si Lut. Sinabi nila, O Lut, hindi ka taga rito. Kapag hindi ka tumigil sa iyong ginagawa sa pangangaral sa amin, o pagpigil sa aming mga pagnanasa, palalabasin ka namin dito. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Itong mga tao na ito si Lut si Lut. Itong mga kasama niya na masyadong malilinis. Masyado silang malinis Palabasin natin sila dito. Nakuha natin?
Ano yung maintindihan natin dito? Ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, yung pagiging matino, naging crime na sa kanila. Wallahi lazim, sa panahon natin ngayon, nangyayari yan. Napapansin nyo? Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, sino pa yung nagsasabi ng tama o nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung nakagawa ng crime. Bakit? Sila yung nakukulong eh. Sa panahon ni Lot, ito yung nangyari. Itong mga tao na ito na malilinis, ayaw kuno gumawa ng mga kahalayan, kung ano-ano ang sinasabi nila sa atin, kung ano-anong keso ganyan, paparusahan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag gumawa kayo ng ganitong mga kahalayan. Masyado kayong malinis. Hindi kayo bagay dito kasi marumi ito eh. So ngayon, umalis kayo dito para hindi na kayo mamproblema pa. Ngayon, ang pinalabas, ang na-deport, yung mga taong malinis. So ibig sabihin, ano nangyari? Yung mga taong malinis, sila yung gumagawa ng crime. Alam mo, nakuha natin? Ikaw gumagawa ka ng mabuti dito sa Qatar. Pwede ba na ikaw yung palabasin dito, na-deport? O yung gumagawa ng kasalanan, yung pumapatay, sila yung nananatili? Hindi ba nangyari yun? Pero sa panahon dito, nangyari yun na sila yung napinalabas. Innahum unasu yatatahharun. Sila yung mga taong malilinis. Ngayon, malinis kayo, umalis kayo dito sa lugar na to. Yun ang, ganun sila kalupit. Instead na tanggapin nila na sila ay gumagawa ng mali at may nagtatama sa kanilang kamalian, instead na tanggapin nila yun, hindi nila matanggap yun. So gusto nilang yung gumagawa ng mabuti, umalis na lang. Huwag nang makialam. Ako natin, meron ba tayong na-imagine na mga taong ganito? Meron, marami. Di natin pwedeng ma-deny. Diba? Na may mga taong pag sinabihan mo, ito, mali yan, haram yan, bawal yan sa Islam, bawal ganito yan. Bro, kung hindi ka masaya sa ginagawa namin, umalis ka na lang, huwag mo nang tignan. Meron ganito, di ba? Wallahi, meron akong na-encounter na mga ganitong tao. Ganitong mindset. Na kung saan pag sinabihan mo na mali ang ginagawa mo, haram ang ginagawa mo, ang pagsisina ay mali, sasabihin nila sa'yo, wag mo akong pakialaman. Kung ayaw mo sa akin, lumayo ka. Kaya siguro naikwento sa atin ito sa Quran para malaman natin na hindi lang bago yung mga nangyari sa panahon natin ngayon sapagkat nauulit yan sa mga sumusunod pang henerasyon. Nauulit yan. So, kung nauulit yan at nababasa natin yung Quran, ibig sabihin, yan niya mismo. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at hindi mo ginagawa yan, nasa tama ka, ibig sabihin. Kaya ipagpatuloy mo yung pagiging matuwid mo sa buhay. Al-malaikatu inda Ibrahim wa Lut alayhim assalam. Nabanggit natin sa kwento ni Ibrahim alayhi salatu wassalam na nag-pass by o napadaan yung mga malaika kay Ibrahim. Tama? Naalala nyo? Na binalita nila kay Ibrahim na siya ay manganganak na si Ishaq. Manganganak ka, kayo ni Sarah, ng pangalan niya sa Ishaq. Pangalawang anak. Yun yung unang balita. Pangalawang balita, ibababa na ni Allah ang kanyang parusa sa mamamayan ni Lut. At yun ay natawa si Sarah dahil sa tuwa. Natuwa siya dahil meron ng hatol sa mga ganitong mga kalaswaan. Bukod pa doon, nagdua si Lut na ibaba ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa Quran, وَجَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى لُوطَسِّئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Nung dumating ang mga malaika, mga anghel ni Allah kay Lut, si Abihim, naging mabigat ito sa kanila. Wadaqa bihim, sumikip ang kanilang mga dibdib. Waqala hada yawmun asib, ito yung pinakamalupit na araw na mangyayari ngayon. Waja'ahu qaumuhu. Nung dumating yung mga bisita kay Lut, tandaan natin yung mga malaika ni Allah, yung mga anghel, nag-anyong tao. Tawa natin, di ba nabanggit natin kay Ibrahim, sila ay nag-anyong tao at ganun din yung anyo nila nung sila ay bumisita kay Lut. Nung nakita ni Lut na may mga bisita siyang maraming mga lalaki, na problema si Lut, problema to. Bakit? Maraming bakla eh. Baka sunggaban itong mga bisita ko. Iyon ang nadakabihim. Bumigat ang puso ni Lut. Sabi na problema to. Baka hindi ko madepensahan ng mga bisita, magpahiya ko dito. Nakuha natin? Dakabihim, wahada, ito yung pinakamabigat na araw na dumaan sa akin, sabi ni Lut. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi. Ayun na. Dumating yung mga mamamayan ni Lut, kay Lut, yuhra'una ilayhi. Hindi sila mapigilan. Susunggaban nila yung mga bisita ni Lut. Ganun yung nangyari. Yuhra'una ilayhi.
Kanu ya'maluna sayiat, sila ay gumagawa ng kahalayan o kamalian. Qala haula'i banatihunna athharu lakum. Anong sinabi ni Lot? Nakikipagnegosasyon si Lot eh. Sabi na, bakit? Huwag ninyong gawin yan. Bisita ko yan. Haula'i banati, ito yung mga anak ko. Ibig sabihin, mga anak doon, tinutukoy na dito, yung hindi yung anak niya na totoong anak. Ibig sabihin, ito yung mga babae dito sa lugar na ito, na mga anak ko, itinuturo niya mga anak eh. Bakit? Kasi siya yung propeta doon eh. Pagka tinuturing kang imam, propeta, tinatawag mo yung mga kababaihan, yung mga kalalakihan, mga anak. Di ba? Pagka sa mga guro, oy anak, anong sagot dito? Di ba? Ganun yan, normal yun. Sinabi ni Lot, ito yung mga anak ko. Dito kayo mag-asawa at hindi sa mga lalaki na ito. Hunna athharu lakum, at ito yung malinis sa inyo. Malinis to. Kasi babae, ito mga lalaki to eh. Sinabi ni Lot, fattaqullah. Katakutan ninyo si Allah, katakutan ninyo ang Diyos. Wala tukhzuni fi dhayfi, huwag niyo kong papahiyain sa aking mga bisita. Ang ginagawa ni Lot, nakikipagnegosasyon eh. Nakikipagnegosasyon si Lot. Alaysa minkum rajulur rashid? Wala bang isa sa inyo, kahit isa lang, na lalaki na matino ang pag-iisip, na tutulungan ako na pigilan itong mga tao na ito? So ibig sabihin, mas marami talaga yung gumagawa ng kahalayan. Kaya nga nasabi ni Lot, wala bang isa, kahit isa lang, na lalabas na matino ang pag-iisip, na tutulungan ako sa mga tao na ito, paano ko to isosolve? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Hindi ko alam kung paano ko to bigyan ng interpretation eh. Ang sinabi nila. Sinabi nila, alam mo naman Lot na hindi namin type yan eh. Yeah. Ganito yun eh. Kung bibigyan natin ng interpretasyon, Lot, alam mo ba, parang ang bago sa amin ah. Ganon. Mahala namin 5 banatika, wala kaming karapatan sa mga anak, mga babae na to. Alam mo na, hindi namin type yan. Di ba? Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Alam mo naman yung gusto namin. Allahu Akbar. Subhanallah. Wala nang negosasyon. Lot, pagbigyan mo na. Subhanallah. Qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Dito na si Lot na sa sobrang hirap na sa kanyang pinagdadaanan, nasabi niya to, yung salita na to, kung meron lang akong lakas, kung meron lang akong kaagapay o kasama dito sa lugar na to na kumbaga titimbang sa lakas ninyo, sana tulungan ako. Ila ruknin shadid, sana tulungan ako. Inibig sabihin nun na si Lot, kinalimutan niya si Allah na tumutulong sa kanya. Hindi, ang sinasabi niya dito, yung lakas na kukontra sa lakas ng mga bakla na ito. Kasi sa panahon nila, marami sila eh, at mapera sila. Malakas, mayayaman sila. Sila yung tao doon. Mga taong sa lugar na yon. At yung gagawin nila, magagawa nila, walang makakapigil sa kanila. May impluwensya sila eh. Kaya nga nasabi nila, kung meron lang akong magiging kaagapay na kukontra sa inyo, sana nandito na siya at mag-usap kami para labanan kayo. Sobra na to. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Anong sinabi nila? Yung mga malaika na yon, hindi alam ni Lot na sila ay mga malaika. Sila ay mga anghel. Ngayon, sinabi ng mga anghel na to, Lot, wag mo na kaming alalahanin pa. Bakit? Inna rusulu rabbi, kami ay mga sugo ni Allah. Lan yasilu ilaik, kailanman hindi sila makakadikit sa iyo. Hindi kanila kailanman mahahawakan at hindi sila makakalapit sa amin. Bakit? Kami ay mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging panatag ang loob mo. Huwag mo na kaming problemahin pa. Hawa natin? So nakikita natin dito kung paano si Lot depensahan. Kung sinabi ng mga scholar, kaya medyo na-delay ang pagpapakilala ng mga malaika. Bakit? Kasi para masaksiyan ng mga anghel na ito kung talagang kung ano yung aktual na ginagawa ng mga tao na ito. Pangalawa, para masaksiyan ng mga malaika kung paano nakikipaglaban si Lot na propeta ni Allah sa mga tao na ito. Kaya medyo na-delay. So sinaksihan muna nila kung ano yung mangyayari. Kaya nagpakilala sila nung nakita nila na si Lot talagang gumagawa ng paraan at itong mga tao na to talagang gumagawa ng kalaswaan, nagpakilala sa mga anghel. Lot, huwag ka na mag-alala, nandito kami para ibaba ang parusa ni Allah.
continue natin, inshallah, sa next part. Huwag mo natin ibaba. Oo. Oras na eh. Bismillah. Jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.